Okay, ito na ang part 3 ng cross-examination sa debate ng Katoliko na si Carl Keating versus INC na si Jose Ventilacion. At dito ay may weird na argument si Ventilacion. Ano itong weird na argument na ito? Panoorin nyo lang ang video to find out. Okay, diretso na tayo sa panonood. Mr. Keating, I have the book which is entitled Religion, Doctrine, and Practice here, which was written by your priest. It says here that Jesus Christ established the church. Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times is being called after him the Christian church or the Church of Christ. Do you agree with this? The church that Jesus Christ established obviously has been called the Church of Christ. Your priest said it's from the Bible. What verse is that in the Bible that Christ, I don't the know who main you're. Church of Christ? I don't know who you're quoting here. This but is Francis Becasely. I don't have no idea who he is. Oh, you don't know who he is? No. He is. The book looks about 50 years old. I'm not that old. He is from Creighton University in Omaha, Nebraska. Well, it's fine. Okay. This, remember, the Society of Jesus. This is an imprimatur of George Cardinal Mundelein. My question is, do you agree with Mr. Casserly that the church was called the Church of Christ since the earliest times? That's correct. Do but you it's not in also the Bible. agree that the Bible tells that it is the Church of Christ? It does not use the phrase Church of Christ. That does not mean it is not the Church of Christ. It is the Church of Christ, but that phrase happens not to be used. It says here, as has been called after him, the Christian church of the Church of Christ. It was called the Church of Christ. It's from the Bible. What Bible does it say that the Church of Christ is the church established by Christ? I don't understand that question. Try it again. Medyo nagkakanda bulol-bulol dito si Ventilacion. Mahirap na maintindihan ang tanong niya. Ito yung weird argument na sinasabi ko sa intro. Kung papanoorin nyo ang last episode natin, nahinto ito sa pag-challenge ni Keating na wala sa Bible ang phrase na Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Dahil kung magiging literal ka, which is, ganun makipag-debate ang INC debater na ito, Churches of Christ ang nasa Bible, plural, at doon na nahantong ang usapan. I know. Dahil sa lahat ng Christian denominations na kumakalaban sa Katoliko, ang INC ang may claim na dahil wala sa Bible ang salitang Catholic, hindi iyan ang tunay na simbahang tinatag ni Kristo. And if you play that same game, ito nga ang kakalabasan. Basically, dahil wala, literally, word for word, ang Church of Christ o Iglesia ni Cristo sa Bible, ayon kay Ventilacion, dahil sa may isang pari na nagsulat ng aklat na sinasabing Church of Christ daw ang tawag sa church na tinatag ni Cristo noong early Christian period, tinake niya ang sinabi ng pari na ito. Under any other circumstances, hindi gagawin ng INC na kumuha ng non-biblical reference to defend their point. If I'm not mistaken, ay sola scriptura ang INC or Bible alone. Pero itong si Mr. Ventilacion, dahil convenient sa case niya, iniwan niya ang Bible alone at nagre-refer siya sa isang Catholic priest. Okay, pagpatuloy natin ang panonood. Okay, I repeat. Your priest said that Christ established the Church of Christ quoting the Bible. What verse does it say in the Bible that Christ established the Church of Christ? It said that he would establish his own church in Matthew 16:18. We can take it I'm as word that he asking the established name, I'm asking the word Church of Christ itself. Yes, Where that- could you find that in the Bible? I explained earlier, it's not in the Bible. It's That not in the phrase. Bible? Not the singular, no. But your priest said as well as from the Bible. Does he give a citation? Okay, never mind. So, medyo nahuli si Ventilacion dito and nakakatawa itong exchange na ito dahil biglang si Ventilacion ang nagtatanong, where is Church of Christ in the Bible? Teka, ikaw ba si Carl Keating? Yun nga yung tanong niya kanina, di ba? Nakumbinsi ka na rin ba na wala ang Church of Christ sa Bible? Ito lang masasabi ko. Debate setting ito. May format. Kung makikipag-usap kayo sa isang tunay na conversation, I would suggest na maghanap muna kayo ng middle ground. Obviously dito, hindi naman nag-agree si Carl na kung wala ang isang salita o parirala literally sa Bible, it doesn't mean na hindi ito totoo. Pero ito ang batikos sa aming Katoliko. Wala daw ang salitang Katoliko sa Bible, kaya daw hindi ito totoo. And sana naman, kung kayo ang makikipag-usap at hindi naman debate setting, I suggest mag-agree muna kayo kung tama
ang lahat ba ng salita, parirala o pangalan ng simbahan ay dapat literal word for word na sa Bible? Then after nilang mag-agree sa isang middle ground, mas fruitful mag-discuss ng doctrine and concepts once may agreement na kayo dun sa unang tanong. Alright, may series tayo ng reaction videos about this debate ni Carl Keating versus Jose Ventilacion. Kung gusto nyong mapanood ito all the way to the end, I suggest to click that subscribe button down below. At habang nandyan na rin lang kayo, baka pwedeng paki-like na rin ang video and hit that notification bell para ma-notify kayo kung lumabas na ang susunod na parts ng series. Ano tingin nyo so far? Sino ba ang mas tama sa kanila? Isulat nyo lang sa comment section below. Okay, ituloy na natin. Okay. Next question. Peter is the first pope, right? That's right. Right. During the Council of Jerusalem, which you call the Council of Jerusalem, I call it the meeting of the apostles. During that time, in the Council of Jerusalem, Peter was pope already, Mr. Kidding? That's right. Okay, now, during the time that they should have a decision concerning the Gentiles who are turning to God, who made the judgment or decision? Was it Apostle Peter or Apostle James? Although James spoke last, he agreed with Peter's decision, which was spoken earlier. I'm asking you, who made the decision? Is it Peter or James? Peter. Peter? What verse in the same chapter could you find that Apostle Peter said, "This is my decision"? What verse? He doesn't use those words, In chapter 15. and neither did James, so neither one made a decision. If I could read from the Bible that Apostle James said, "This is my judgment or decision," would you accept that Apostle James is the leader of the church during the apostolic times? Of course not. Of course, you will not. Okay? Therefore, I will read. Okay, so tapos na ang third cross-examination. Dito may bait and switch si Ventilacion. Obviously, kay Peter galing ang declaration na hindi na kailangan magpatuli ng Gentiles dahil siya yung unang nagsalita, siya yung unang nagsuggest. Then ang tanong ni Ventilacion, sinabi ba ni Peter, literal, na this is my decision? Well, tama naman, hindi sinabi ni Peter, literal, nor si James. Then nag-bait and switch siya. Tinanong niya kung mababasa mo daw ba sa Bible ang sinabi ni James na this is my judgment or decision. So binago niya yung terms. Kanina, decision yung tinanong niya, then ginawang judgment. Yung judgment nasa Bible, sa Acts 15 verse 19. Pero ang totoo niyan, it's quite a stretch to conclude na si James ang leader ng buong simbahan based lang sa sinabi niyang iyon. At kahit magbasa ka ng mga susunod na councils ng simbahan, after that, hindi lang naman ang Pope ang solely nagsasalita. Maraming nagdi-deliberate dito. Anyway, ang warning ko lang dito, again, kapag nakikipag-usap kayo tungkol sa religion, find a middle ground. At siguro pag-usapan nyo rin ang context. Dahil may konteksto ang bawat pangungusap at kwento sa Bible. Because even if nakapag-draw ka ng conclusion sa Acts 15 na hindi si Pedro ang leader ng buong simbahan, hindi ka dapat nagdodraw ng conclusion from that one event alone. Any serious historian and Bible scholar will tell you at madaming verses sa New Testament na nagpo-point sa leadership ni Peter. Hindi ito exhaustive list pero sa John chapter 21, nandun yung "Do you love me" scene ni Jesus. And in-appoint si Peter to feed my lamb, tend my sheep, feed my sheep. Sa Luke 5 verse 10, sinabi ni Jesus kay Peter alone that he will be a fisher of men. Sa Luke 22:32, sinabihan siya ni Jesus that he will pray for him at inatasan siya to strengthen his brethren. 195 times na binanggit ang pangalan ni Peter sa Bible. At siya ang laging una sa mga listahan ng apostles, which shows his primacy. At New Testament pa lang yan. Sa Old Testament ay marami ding prefiguration ng role ni Peter in history. Pero hahaba na ang episode natin, kaya ipagpaliban muna natin ito sa ngayon. Kung gusto nyo pang mapanood ang past episodes natin sa debate na ito, click nyo lang ang video right here.